What's up mga kaginto, gintong kaalaman. So this is my first vlog. Akin lang ibabahagi sa inyo yung aking trabaho bilang isang jewelry stone setter. So ito nga, ito yung unang vlog ko sa aking trabaho. But sa ngayon kasi wala akong gawa, walang trabaho. So nandiyan kasi ang pandemic. So wala tayong maipapakitang actual video ng aking mga ginagawa o sinasarhan. So ngayon papakita ko lang sa inyo kung ano ang aking mga gamit. So actually talaga hindi ko mapagdesisyonan kung ano yung aking ipapangalan sa aking vlog. Sa aking vlog nito, yung gusto ko kasi is yung kapupulutan ng aral na at the same time makakapag-vlog ako ng sarili ko na yung talento ko is maibabahagi ko sa mga viewers, sa mga tao, no? And yun nga, ito ang aking first vlog, kaya silipin natin kung ano ang aking mga kagamitan sa pag jewelry. Okay? Kaya let's start. So ayun na nga, ito na yung mga gamit ko na ipapakita ko sa inyo mga guys. So gintong ka naman. So para sa mga viewers, so ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit na typical na ginagamit ng mga stone setter, mga mananara. So unahin natin itong bola. So itong bola yung pinaglalagyan namin ng mga alahas. So kita nyo, mayroong pangbakat. Ito ay bracelet. Natapos ko nung mga nakakaraang linggo. So ngayon stop muna tayo dahil wala ngang nagbibigay sa atin ng gawa sa bahay. So ito yung bola, pinaglalagyan namin ng alahas para hindi siya gumalaw pagka sinasara na namin. Kung titignan nyo, itong pulang ito is ang tawagin siya is wax. Pag siya ay inapuyan, siya ay lumalambot. Then pagka natuyo, para naman siyang bato. So talagang siya yung pinaka pinaglalagyan ng wax, na pinaglalagyan namin ng ginto. Ito yung wax. So isa pa para palambutin o apuyan itong bola is ito yung gamit namin. So butane and torch. So kasi dati ginagamit namin is padjak o suplete. Ito is this one. Napakahirap gamitin dahil medyo kumbaga ano bang tawag ron, hindi naman mahirap. So parang lang, medyo maraming oras o kumbaga sagabal, medyo sagabal sa amin to sa kung kami ay nagmamadali, kasi ito is madaling gamitin. So ganito lang. So bubuksan mo dito, then kiklik mo. Ayan, ayaw pa nga sumindi. So ganon. Ayan, sumisindi na siya. So napaka daling gamitin dahil gagana mo lang siya, then matutunaw na siya at maiaalis mo na yung jewelry doon sa wax. So and then ang
Pangatlo is kung tawagin to is katoy sa amin. Iba't ibang uri ng katoy, depende sa handle nito, kasi ito is kamuning wood. Ito ay kinuha pa namin doon sa malayong lugar. So hinanting namin tong kahoy na to para meron lang kaming magamit pang puluhan ng pamukpok namin. So kaya yan, ito design ko to, ginawa ko to para kumbaga kanya-kanyang style ng mga handle ng martilyo ng aming katoy. So ito yung katoy na pampukpok namin sa jewelry para kami ay nag-uukit. So ito yung madalas talaga naming gamit, at ito yung pinaka-importante sa amin. Hindi kami makakagawa pag wala itong kahoy na to, ng pamukpok na to. And this one is katoy pa rin. Ito naman is magagamit ko lang, ito is pang engrave. So pang engrave ng pangalan. So kita nyo, ito yung pangalan. So nakapag-engrave ako dyan gamit ang pamukpok, at talagang hindi naman sa bihasa. So natutulong ako doon sa aking na extrahan na ginawaan somewhere in Makati. So yun, ginagamit lang to para sa pang-engrave ko, kasi medyo maliit tong, tignan nyo yung isa, kasi hindi pwede na pumukpok ko ng malaki yung pamukpok mo sa mga jewelry, dahil may tendency makabasag ka. Kasi dito nga lang nakakabasag na kami, dito pa kaya sa malaki. So may malaking chance na makabasag kami rito. So kaya medyo maliit lang yung aming hammer. So yan, dalawa. Ito is pang engrave lang. So let's proceed. This is, kung tawagin ay compass. Dalawa ang aking compass. So ito is kung titignan, talaga ito yung pinaka imported na compass, made in Germany. So Germany siya galing. Then ito yung local lang na compass na aking nabili dyan sa bilihan namin ng mga gamit. So dalawa, ito yung madalas kong gamitin sa aking trabaho doon sa pinaka trabaho ko sa bayan, at ito naman ang aking gamit dito lang sa bahay. So ito kasi kumbaga ito heavy duty siya, itong ano na to, gamit na to, pero mas gusto ko kasi to is dahil magaang siyang pangsukat ng bato ng diamond. Ito yung pinangsusukat namin ng diamond. So susukatin namin yung diamond dito para pag nasukat na namin is tsaka namin bubutasin. So ito ang aming panukat ng diamond. So ano pa about that, sabi nga is diba pag sinukat namin is ito yung aming mga pambutas, maliliit na drill. Yan, ito yung pambutas namin sa ginto, sa singsing, sa hikaw. Yan, pinabubutas namin para mai-implant namin yung mga diamond. So ito siya, palaki siya eh. So kumbaga meron siyang sizes para kumbaga depende sa mga stone setter na
kung ano yung gagamitin namin. Kasi depende rin sa size ng diamond kung gaano siya kalaki. So, meron talaga napakaliit na diamond. So, let's proceed. And is this cutter. So, this is cutting ano ba tawag doon ng bagay. So ito yung pinangkakat namin sa mga, nakita nyo yung mga sino po yung mga may mga ano dyan, alahas. So nakita nyo parang siyang may mga ngipin naka ano doon sa diamond. Siya yung pinaka naglalak. So ito siya, ito yung pinangkakat namin doon para hindi mataas yung mga ngipin ng mga ngipin doon sa mga diamond, sa mga naka-implant na diamond. So ito yung pinangkakat namin. At ano pa ba? So ito, this is a pile. So ito yung mga kikil namin. So ito yung ginagamit namin pang kinis, pang kinis doon sa jewelry, o yung pinabababa nga namin yung mga ngipin ng jewelry para doon sa mga diamond. So ito yung ginagamit namin. So may different shape siya. And meron siyang matutulis kasi minsan yung mga singit-singit na doon sa mga jewelries para maaabot namin. So needle file kung tawagin siya. So ano pa is eto. So may different shape o different sizes conforme sa laki sa size ng diamond. Ito yung pambutas namin. Actually marami siyang klaseng pambutas na gamit namin sa pag-perform sa bahay ng diamonds. So ito yon, pero meron pang iba rin. So ito yung tinatawag na drill bits kung tawagin, kumbaga pilipit kung tawagin siya. Ito yung binabala namin sa pordon dito. So ito kung tawagin yan is pordon. Ito yung handpiece ng pordon. So ito makina siya. So ito ang partner nito. So dito namin siya inilalagay para ibala. So para hindi kami mahirapang magbutas sa jewelry. So yun, may different size siya, paliit, palaki. Kaya eto nabili ko to, medyo mura lang siya kasi hindi naman siya yung original na drill bits. So ano pa, ito nga sabi ko sa inyo is maraming bala to, marami siyang pwedeng isalpak dito na panghukay, pambutas, panglalim doon sa jewelry. So bigyan ko kayo ng isang piraso para makita nyo. So ito siya. So kita nyo, kita ba? Sa malabo no? Yan, focus natin. So kung titignan niyo, bilog siya. So ang pinaka purpose nito is yun nga, maitanim ng maayos yung diamond. So papakitaan ko kayo ng pinakamalaki. So nakita niyo yan, yung malaki. Kunin natin. Ito yung kung may diamond na napakalaki is ito.
Ito siya. Pwede siya sa malaki. So, yan. Napakalaki na nung diamond na pwedeng butasin nito o kumbaga yung mailalagay na diamond. And bukod dyan is hindi pa po natapos ang mga pambutas. So ito naman papakita ko sa inyo. Ito pala ang pangalan nito is kung tawagin namin ay router. Router ang tawag dito. So yun. And next is ang aming pinaka importante sa paglalagay ng diamond is ito. Kita nyo? So ilapit natin. So yan. Kita nyo, hugis payong siya. Kung tawagin namin to is salakot. So ito yung mga importanteng gamit namin. Tsaka ito, actually lahat naman importante, pero main ito talaga. Pagka wala kami nito is medyo kumaga hindi naman sa pangit or ano, medyo mahihirapan lang kami sa pagpoporma ng diamonds doon sa jewelry kasi ito kasi easy use siya. Tsaka ito is importante. Ito yung nagpapatibay sa diamond. O pag ito yung ginamit mo doon at di ba ito binotas na neto, ito yung kasunod nun na pag ito yung nilagay mo is hindi na siya malalagyan yung diamond. Hindi, kumbaga dahil nga siya hugis ano ba ito, hugis payong siya o hugis diamond na rin siya, di ba? So itong yung pinakakanto niya, ito yan ang pinaka-importante, itong talim niya sa gilid kasi yan yung nagkakanal doon sa binutasan namin. Kakanalan niya yung gilid at pag nilagay na namin yung diamond is saktong sakto, swak na, parang nakakulong na agad siya doon sa jewelry, doon sa aming ginawang butas o doon sa bahay na ginawa namin. Hindi na siya mahuhulog. Kumbaga depende na lang sa mananara kung talagang hindi niya na iporma ng maayos yung sa bahay ng diamond pagka siya nahulog. So ang may problema nun is yung mananara, kami na yung may problema nun kasi ginamit na nga namin yun para hindi mahulog, pero once nung nailagay na tapos nahulog, siguro baka hindi siya gamamit nito. Ganun lang yon. So may kanya-kanya kasing tawag nun, may kanya-kanyang style ang mga mananara o stone set. So this is, kita nyo naman, may salamin. Ang tawagin namin siya is loop. Ito yung pangsilip namin sa diamond kung siya ay okay na ba, hindi lang sa diamond kundi sa kabuuang forma ng jewelry. Ito yung parang microscope namin Pagka sumilip ka rito, sinilip mong ganun, makikita mo yung pinaka diamond, kung ano yung problema. So maganda ba, pangit ba yung sara, makikita mo rito. Ito yung parang magnifying glass namin. So yan, ito yung pinaka pang tanaw namin malapitan sa jewelry. So ano pa, and ito guys is
hasaan. Dito namin hinahasa yung mga gamit namin, mga talim namin, para mas mapadali yung pag-ukit namin sa jewelry. So, and what is this? So, this is, kung tawagin, is pin vise. So, kita nyo may kanya-kanyang butas. So, amin pong dito namin po nilalagay yung mga ito. Bigyan ko kayo ng sample. So, ito dito po namin yan nilalagay. So, ito yung kinuha naming drill, nating drill. So, iipitin natin dito para ihasa. So, ayun, maglag pa. So, ayun, lumabas sa kabila. Ayun. Kita nyo? Ito yung pinaka-handle ng drill na pambutas namin at ihahasa namin dito para tumalim. Kasi, ito, minsan napuputol, minsan pumupurol din. So, kailangan namin hasain dito. So, dito. So, meron pa akong isang panghasa na diamond. Saan na yun? Okay. Hindi ko makita. So, pero meron pa akong isang ganito na hasaan para mas mabilis makahasa kasi yun eh. Pero nandiyan lang siya. So, hindi ko lang siya makita. Ayun, ito. Nakataob. Dito. Ito siya. So, ito yung dalawang hasaan ko. So, ito. Maganda naman ditong maghasa. Ito yung unang-una kong hasaan. So, ito yung bago kong hasaan na galing sa online. Nahanap namin sa online, so binili namin. Medyo mura siya, kaya binili namin. Sinubukan namin kung talagang proven na nakakahasa siya, matibay o ano. And natest naman namin na proven na matibay siya at maganda yung hasaan na ito. Kung ating pagkukumpara, ito medyo mabigat, ito light to kasi plastic lang siya. So, coated lang siya ng plastic. So, itong surface na to is manipis lang. Manipis lang siya. Dinikit lang siya sa plastic. Hindi kagaya nito talagang para siyang bato. Medyo mabigat siya compare dito. So, kaya yun. Pero, almost tong dalawa naman na to is magandang hasaan. Napaka madumi. Hindi ko kasi siya nahahasa. So, ayun. So, kaya, kung makikita natin ito is kulay orange yan. Kung wala siyang dumi. Orange ang kanyang kulay. So, ayan o. Kita nyo. Okay. So, ayun. Balik tayo rito. Ito yung pin base namin. May kanya-kanyang handle siya. Ito, pwede rin namin siyang i-handle dito kasi ito, kita nyo. Malaki, di ba? So, meron siyang sariling handle. So, ayun. Pwede siyang yun. Kanya-kanyang handle siya. Ito naman sa napakaliit na pambutas. Ayan, pwede rin siya. So, ayun. Okay. So, ano pa? Ang ating ipapakita sa inyo na gamit. So, ito. Ito, needle file, diamond file. File siya, panghasa siya, hindi siya mamahalin, hindi siya, kumbaga, mamahalin compare doon sa needle file na ordinary. Kaya lang siya tinawag na diamond file kasi nga, it's kulay diamond and etong pinakahasaan niya is diamond siya.
So, meron siyang diamond. Kaya, guys, kung kayo man ay mananara or may experience sa alahas, so, huwag niyong gagamitin to sa diamond. Sa bato na diamond. Kasi, tendency niya is masisira yung diamond nyo. Kasi, pwede siyang maka-damage ng diamond. So, huwag nyo pong gagamitin to sa diamond. O kung gagamit man kayo, siguraduhin yung hindi matatamaan yung diamond. So, ingat po rito kasi ito po ay nakakagasgas ng diamond. So, kung kayo po ay hahasain nyo yung surface, yung ibabaw ng jewelry, ito lang po, sa ordinary lang po kayo gagamit ng needle file. Huwag po doon sa diamond. So, masisira talaga yung diamond nyo, guys. So, yan. Dalawa yung needle file ko na diamond and ordinary. So, ano pa? And eto, guys, benching ko. So, hindi siya ordinary yung benching ko. Kasi, kita nyo yon yung center. So, may implant na diamond. Tinaniman ng diamond. Bakit siya in-implant? O bakit may implant na diamond doon sa coins? Ang purpose po kasi niyan is ito po. Kuha po tayo ng isang ba yung ano ko? Pancho kung tawagin. Ito. Ito, pancho. So, hindi ko pa ata na-introduce sa inyo ito. So, pancho. Ito, ang pinaka-purpose niya is ay hahasain niya yung may implant na diamond. So, ngayon is hahasain natin yung pancho, tawagin namin dito, doon sa diamond. So, hahasain namin yan. So, yun. Kung atin pong malalaman, konting kaalaman, ang diamond ay isa rin sa matibay na bato sa uri ng mga bato. Kaya ayun, tingnan nyo, nakahasa siya. So, pwede siyang gawing hasaan ng pancho. And sabi nga dyan, pancho, ito po yung ginagamit namin doon sa mga unyas kung tawagin, doon sa mga ngipin ng jewelry na nakapalibot sa diamond. So, ito yung pinambibilog namin para maging mukhang bilog siya. Ito, kaya may ano siya. Yan o, kita nyo. Meron siyang lalim. Malalim po siya, may ukay yung gitna niyan. So, ito yung gagawa namin, pinantutulak namin doon sa doon sa tawag nun, ngipin o unyas no nakapalibot doon sa diamond. So, ito yon. So, may different size siya, 0 to 22. 22 nga ba? 20. Okay, 22. 0 to 22 ang size ng pancho ko. And then, nagtatanong kayo siguro bakit mayroon pang kahido sa gitna. Hindi po siya design. So, siya ay isang handle din. Hawakan. At ito ay pwede naming ilagay doon. Yan. So, may dalawang procedure po kasi kaming ginagawa. Either pwede naming kamayin yung pancho
para doon sa kasi pagka kinamay po, hindi siya medyo forsado yung pag lock doon sa unyas nung diamond. Either sa pukpok, pagka pinukpok ng ganun, may puwersa. So may tendency kung may lamat na yung diamond, may tendency siyang mabarag, mahati. Pero dito sa ito, pag nilagay mo rito sa handle na to, then kinamay mo, less force siya. Kumbaga medyo konti lang yung impact niya doon na malalagay sa pancho at doon sa tawag doon sa unyas, tawagin namin ng diamond. So medyo safe siya pagka kinamay mo ang paglalak doon sa unyas doon sa diamond. So ito po yung aking pancho, panglak po siya ng diamond. So ano pa ba? So yun, ito po, meron po akong mga nakabukod, so separate. So ito naman po yung, kasi talaga napakaraming gamit ang isang stone setter na maliliit lang pero napakarami niya. So ito naman po is rounder kung tawagin. Ito yung pambilog ng unyas. So bibilugin namin yung unyas. So pwede rin siyang ilagay ron dito sa dito. So, pwede siyang ilagay rito sa pin vise. So ayun, holder. So ganun lang po yan, pwede. And pwede rin namin ilagay rito sa pordon. At mas maganda kung dito na lang rin kumpara doon sa pin vise. Dito talaga siya para mabilis kasi makina to may makina siya, kaya iikot lang siya. Pag tinapakan namin yung starter niya is iikot na siya, and then pwede mo nang itutok doon sa unyas at bibilog na siya. So less hassle, kumbaga less hassle siya, bibilog agad yung, kumbaga hindi maganda yung pagkakaunyas mo, pwede siya na mag-unyas. Lalo na ito gamit to sa mga solo, sa mga birdstone. Ito ang aming gamit, rounder. At meron din kami ano pa. So actually marami talaga So isa pa to. Ito is hindi ko siya alam tawagin, pero diamond ano siya, meron siyang coated ng diamond. So guys, delikado rin to na itama sa diamond. So aware po kami rito na kung tatama sa diamond. Tsaka hindi namin to talaga ginagamit pagka may nakasalpak na diamond, kasi may tendency na lumabo, magasgasan yung diamond kasi coated din siya ng diamond. So makakagasgas siya. So danger siya sa amin. Pero kung talagang bihasa ka naman na gumamit nito, or talagang isa kang certified na mananara, alam mo na kung paano mo gamitin. So meron pa, marami guys, marami rin siya. Ayun, iba't ibang laki. At ginagamit ko to sa akin personally, ginagamit ko to pang patid. Pinapatid ko yung pagitan ng bahay nung diamond. Wala pa siyang diamond pero pinapatid ko siya para kumbaga less hassle, kasi pagka yung mano-mano ang ginamit mo medyo matagal. Pero ito kumbaga
less hassle siya, tsaka medyo may kinang na siya. So maganda rin siyang gamitin na pampatin. Kumbaga doon sa mga mananara, stone setter na nagmamano-mano, depende kasi sa kanilang style. So ako kasi medyo nag-experiment ako kung paano yung pwedeng gamitin or hindi sa pagsasara. So okay, ano pa ba? So yun, rounder, kita nyo, rounder siya, may kanya-kanya siyang laki. So ito, may rito, may nasama o may kakaiba. So ato is Pilipit drill siya. So medyo mahal din to okay, kumpara doon dito. Ito kasi medyo mura lang. So ito hindi, medyo triple ang presyo nito kaysa dito. Triple to. So minsan in case of emergency, wala akong mabilihan ng ganito na drill pambutas. Ito pambutas din to, maliit siya. So kita nyo guys, ang nito is mas maganda kasi to kasi imported siya. Kaso nga lang medyo madali rin siyang pagka nasira, medyo madali rin siya kasi conformer ito sa Fordham. Kung ito nagwiwiggle na siya, nagwiwiggle na to, may tendency masira to agad. So sayang. So in case of emergency lang naman ang gamit ko rito, kasi nung once nga nawala ito ang binibili ko, medyo mahal nga lang. So sacrifice talaga guys pagka in case of emergency na ito ang ginagamit ko, medyo mahal kumpara doon na hindi lang triple, napakalaki ng agwat. So pero smooth naman siyang gamitin, lalo na dito sa Fordham na walang wiggle. Hindi siya naglalaro, hindi pa ito naglalaro. Kumbaga pino pa yung takbo nito. So mas maganda siyang gamitin. So ayun, pero pares lang siyang pambutas. So ano pa, eto, meron pa ako rito, may nakita pa ako dito. So guys, ito yun. Ito naman pakita ko sa inyo, labas ko, kita nyo, ito ang tawag na sa amin is pamais yung niya, kasi kita nyo parang hugis nung busal ng mais. So ito ang aking isa rin tong gamit sa pagpoporma ng jewelry. Marami siyang gamit, lalo na sa do sa na-extrahan ko sa somewhere in Makati. Ganda kasi ito yung halos gamit din sa kanila. Like dito, gamit din to, kaso medyo ito may mahalagang purpose doon sa kanila. So ito nagpapaganda, nagpapakinis doon sa gilid ng eternity. Kung meron kayong eternity ring, so ito yung nagpapaganda doon sa labas, yung cut doon sa labas. Natutunan ko yon nung nag-extra ko sa Makati. Galing. Over quality nga lang yung gawa nila, pero nakatagal ako ng 2 weeks kasi extra nga lang ako. So bumalik ako sa dati kong pinapasukan, and kung gusto ko sanang bumalik, may pumalit na sa akin. So sayang guys, maganda pa naman yung offer. So eto, maganda rin to, pang-cut din to cutting. So nagka-cut siya, yon, kinakat niya yung
Dito kunwari, so ito, nakita nyo yan guys, ito. Kita nyo yan, itong hilera na yan. So kinakat nyo yan ganyan doon, pang cut, so din cut dito yan. So basta ito special siya sa pang-pat. Kinakat niya yung mga division sa jewelry. So yun, meron siyang iba't ibang sizes. So okay, so ano pa, and especially dito sa aking mga pamait. Okay, titignan natin to, itong aking mga importante na gamit. So kunin ko muna yung iba. Yes, kunin ko muna kasi may ano rin siya, mga kanya-kanyang gamit. So ayun guys, meron siya. Ito yung mga pamait ko. So ito, kunin ko, lalapag ko muna rito. So yan, kanya-kanya ko muna siyang i-designate ko siya kung ano yung kanyang purpose. So okay, so marami kong gamit dito na pamait. Yung iba is pare-pareho, yung iba maliliit na, lumiit na siya. So kailangan ko lang siyang ibigay yung detalye. So ito yung iba is bibigay ko sa inyo kung ano yung purpose niya. So ayun, hindi ko na siya isasama yung iba. So okay, let's start dito sa isang ito. Bakal siya, hindi ko siya itong bakal na to matagal na sa akin to, siguro almost matagal na rin 2016 bago ba ako umuwi rito galing Saudi. So hindi ko natanda, pero ang alam ko ito yung pinakauna kong gamit sa pag-jewelry. Ito pa yung galing sa barkada ko. So itong mga kasabayan niya, ito at ito. So yan, ito yung mga aking mga gamit na matatagal na. So napakatagal na nito, mga ilang years na to, siguro sabihin natin 2016. Ito gamit ko pa to. So guys, tignan nyo, yung isa maliit na, no? Pero meron pa akong medyo mas maliit dyan. Kita nyo yan doon, yan, sige. Pero i-designate ko sa inyo kung ano yung purpose nila. So swatchoy, ito kung tawagin ay swatchoy. Ito yung main na gamit talaga pag ikaw ay maglilinya. Kunwari nandito na, mag-uukit ka na ng umpisa mo nang ukitan yung bahay, ipopormahan mo na. Kumaga ito yung pamorma, swatchoy kung tawagin. So yung hasa niyan guys, kung makikita nyo yung hasa niyan, napaka nipis, napakaliit So yan ang actually talagang pangguhit to. Pangguhit siya sa manipis na, hindi naman manipis, kumbaga basta pang siya yung main purpose nito is pang guhit, pang linya, pang forma, swatchoy kung tawagin. Ito naman guys, kung tawagin naman to is pang bangko. Paano ba? Ito ay pang bangko. So basta ito yung sa mga sulok-sulok to. Kukunin mo yung sulok-sulok niya doon sa jewelry.
Ito yung mga sa loob, pang loob naman to. Kunwari, nabutas mo na, naiporma mo na, nalagyan mo na ng bahay. So, ito na yung pinaka magtatrabaho sa loob. So, yun. And guys, ito is pang salapsap. Pang salapsap. So guys, makikita nyo sa jewelry is meron siyang makintab sa gilid ng bato. Doon, dito. Kunwari yan, ito yung jewelry. Ito yung jewelry. Dito yan guys, yung gilid niya. Yung makintab. So, ito yon. Ito siya. So, siya yung nagbibigay ng kintab ng gilid sa jewelry. So, ito yon. And ito, meron yan to, pambangko. Pambangko naman to sa maliliit na bahay. Kumbaga, pang loob nito. Kaso, pang pino. Pino na bato. Ito siya. Napaka-pino niya. Kaya, guys, talagang sa jewelry is mahirap. Konting kaalaman. So, sa jewelry, isa kang jewelry maker and stone setter. So guys, konting kaalaman lang. Ako ay nag-start ng mag-practice. Ako ay 14 years old lang. So nag-practice ako noon. Kaya medyo bata talaga. Kailangan batang-bata ka pa kung ikaw ay magpa-practice ng jewelry maker. So kasi malambot yung kamay, dapat malambot. Medyo kailangan bata pa lang, mahasa na yung lambot ng kamay. So yun, 14 years old ako, ano. Kaya kumbaga ito is ay paano ba tawag doon, talagang minaster or talagang pinagtuunan ng pag-aaral ng talento. Kaya medyo sa amin is bibihira na lang ngayon ang mga stone setter. Medyo kailangan talagang meron pang new generation na magmana nito. Kasi mga stone setter, mga goldsmith is pawala na, no? Kailangan ng new generation na magmamana ng aming mga talento. So kaya I give you a vlog this upang malaman ninyo na sa industriya ng pag-aalahas is napaka-importante. So bata pa lang, kailangan na is tayo ay mag-practice na. So let's proceed this. Ito rin pang salapsak. So ito naman is yung malaki. Kumbaga, depende naman kasi sa sasalapsapan mo. Kung maliit yung bahay, maliit lang rin yung pang sasalapsap mo. O depende na rin sa mananara kung paano niya i-handle yung gawa niya. So ako is meron dalawa akong pang maliit at pang malaking bahay ng jewelry. So yun, isa pa pambangko. So pare-pares lang, konti lang talaga yung ano namin. Bilangin ko, 1, 2, 3, tatlo lang, yun lang. Pambangko 3. Ito naman doon sa pangmalalaking bahay. O depende, medyo maliit pa nga to eh. Meron pa rin medyo mas malaki rito na pambangko, na depende pa rin sa mananara kung paano niya gagamitin o gagawin yung kanyang tools. Kasi depende talaga sa jewelry na gagawin mo. Kaya magdidepende ka ron. Kaya gagawa ka ng mga tools. At importante talaga sa jewelry na matuto kang gumawa ng tools mo. So hindi ka mabubuhay ng wala kang tools. O hindi ka makakabuo ng jewelry, makakapaglagay ng diamond kung wala kang tools na ganito. So ito yung pinaka-importante sa
jewelry sa stone setter. Kaya kailangan bata pa lang marunong ka ng matutong gumawa ng tools mo. So ako, bago ako natuto magsara, magbutas, magpait, is ang una kong natutunan is yung maghasa. Kita niyo? Hahasain natin yan, depende doon sa pagkakailanganan mo ng jewelry. Kung yung jewelry mo is malaki, medyo malalaki rin yung depende sa bato. Sorry. Depende doon sa bato. Kung malaki yung bato, depende rin doon sa gamit na kakailanganin mo. So, yun. Okay, naintindihan? Sa mga kaginto. Ito na po. Ito pong hawak ko is nakita niyo yan. Ito yung aking pang-engrave. So, sorry, hindi ko papakita ng medyo malinaw kasi hindi naman sa madamat ako, no? So, this is my kumbaga, nakuha ko lang rin siya sa somewhere in Makati, yung technique, no, sa pag-i-engrave at yung hasa neto, yung hasa nung netong swatcher na to, no. Ang kagandahan dito sa swatcher na to is pwede mo siyang pangguhit, kumbaga hindi naman all around, 2-in-1. So kung ito is swatchoy at ito ay pangsalapsap, swatchoy at pangsalapsap, ito pwede na to sa akin. Nakita nyo, nakuha ko lang to somewhere in Makati nung nga ako extra. Then kagandahan doon, kahit 2 weeks lang ako is nakakuha ako ng technique. Yun ho ang kagandahan sa mga ibang mga mananara, stone setter, na nagbibigay ng technique o di kaya depende doon sa papasukan mo, kasi kailangan na matuto ka nun. So ako ay umextra doon kasi nga kailangan nila ng kapalit nung isang stone setter. So ako yung naipasok. So nung naipasok ako, kailangan ko talaga na makakuha ito. So yung hasa, kung ano yung forma, dapat makuha ko yung talim. Okay? At yung way nung pag-engrave sa singsing, doon sa wedding ring, wedding band. Guys, doon sa pag-engrave, diba singsing siya, doon sa pinakaloob, eto, tingnan nyo to, example ko lang ha. So like for example dito, kunwari ito yung singsing, diba singsing yan. Dito namin siya, so dito singsing, dito kami mag-uukit ng pangalan, numbers, date nung nila dito. So yan, in 2 weeks kailangan matutunan kong mag-engrave doon sa loob ng singsing. And praise God naman is nakuha ko agad yung tiyempo, yung pag-engrave doon sa loob ng singsing. So napakahirap talaga, no? Kung tutuusin, hindi ko talaga siya napag-aralan. So napag-aralan ko ukit, pero yung magpangalan doon sa loob ng singsing, hindi ko na pag-aralan. Kaya yun, napakalaking pribilehiyo sa akin nung napasok ako roon sa Makati na extra. So kaya natutunan ko tong hasa na to sa pag-i-engrave ng
pangalan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung engrave. Ayan, kita nyo? Yan ang engrave. So, baliktad. So, yan. Yan, engrave yan. Ayun, kita nyo? Kita nyo yung engrave. So, ito lang yun. Kumbaga, 2-in-1 na siya. Swatchoy and salapsap. Kita nyo yung ano niya, kinang. Ayun, kumikinang siya, di ba? Napakakinang, no? Kasi nga, depende doon sa hasa. So, papasalamat ako doon sa nagturo at doon sa napasukan ko na natutunan ko mag-engrave, no? So, yan pa yung example. So, yan, example. First, ano ko lang yan, mga second week lang ako nag-engrave do. Pero, napapakinabangan na yung engrave ko. So, thank you po, thank you doon sa nagturo sa akin. So, ito, yan. Mga engrave ko ngayon. Ito, nagpa-practice ako mag-engrave ulit para hindi mawala yung pulso sa pag-engrave. So, ayan, kita nyo. Ayun. So, ayan, kinang, di ba? Ayan. So, ito lang siya. Ito lang siya. Isa lang siya. Kaya, maraming salamat doon sa nagturo sa akin at doon sa napasukan ko. Dahil, kahit pa paano, meron akong nakuwang lesson. Nakuwang pamana, kumbaga. Hindi na sayang yung 2 weeks ko na nakapasok ako ron dahil merong naiwan sa akin. Thank you po. So, ano pa ba? Yun nga, ito sinasabi ko sa inyo is yung pordom, pero ito yung handpiece lang na papakita ko sa inyo kung ano siya. Ito siya, ito siya, ito yung makina niya. Ito yung makina. So, nandito yung makina, nakasabit lang siya. And ito po ang pinaka handpiece. So, ito yung pinaka-importante rin at nagpapadali sa amin ng trabaho kasi hindi na kami mamano-mano ng barena. So, barena. Speaking of barena, ito siya. So, hindi na kami, dati kasi ganyan, babarenahin namin ng ganon. So, mahirap, mano-mano. Kaya, hindi na namin siya, minsan ko na lang siyang gamitin in case na may mga malalaki solo na bubutasin na kailangan, mabagal lang yung takbo. Pwede siya. Pwede to. Ito talaga ginagamit namin. Pero, pagka yung okay na, is, ito na siya, pordom na. Makina na. So, nagpapabilis sa amin to ng trabaho. So, ano pa? Ito, mga plies. Ito yung mga plies ko. So, ito rin. Kaya kinuha ko doon sa napasukan ko sa Makati. So, kita nyo, hindi lang siya ordinaryo. Minold ko siya. Ako gumawa mismo. Napakahaba niyan, ganyan siya. Ganyan kahaba yung tuka niyan. Pero ang ginawa ko, pinaliit ko para maging komportable ko sa paggawa. Kasi, alam nyo guys, ito is mano-mano siya na ang trabaho kasi namin doon sa Makati is hindi siya sinasalang sa wax. Hindi siya sinasalang. Kumbaga, ano siya, Tiffany style. Kung sino man po nakakaalam ng Tiffany, yung pag ganun lang siya na single, parang pang proposal with pang engagement ring, parang ganon, na apat na unyas at bato, isang single na bato. Yon, ganun lang yung ginagawa namin sa Makati. So, ito ay pang mano-mano. So, hindi mo isasalang. Kita nyo yan, manipis.
is pang ano lang namin to, pang tulak namin sa unyas. Iniipit lang namin siya, iniipit namin para sumara sa bato. Yun, kita nyo yun. Ito yung kalangan ng unyas. So kakalang namin, so iniipit lang. So ganun lang yung ano namin sa Makati na parang European style ika nga ng pagsasara. Hindi kailangan ng wax. Meron siyang sinasalang sa wax, pero minsan talaga ang sarahin doon is iniipit lang yung mga solo-solo na bato, mga malalaking bato, iniipit lang namin. So ganun. Ano pa ba is hindi mawawala ito. So ito muna. So ito, nakita nyo yan. So ito ang aking tawag dito is visor siya. So magnifying glass, ano bang tawag dito, basta optical visor. So bakit optical? Kasi sa mata, no? Ito yung kasi guys, medyo malabo na yung aking mata, na hindi na siya makakita ng maliliit na bato. So ito yung aking ginagawa. Kita niyo yan? So yun, lumalaki, di ba? So pag suot ko to, makikita ko ng mas malaki pa yung bato kahit maliit na siya. Yung pagpoporma namin is napapaginhawa dahil sa suot namin ito. So nakita niya? Ayun, no? Okay, nakita na ninyo. Ito yung pinaka ngayon is importante na rin sa akin kasi alangan na akong gumawa ng walang ganito kasi hindi ko nakakita yung pinakamaliliit. Pero kung medyo malalaki, okay lang. Pero mas ginahawa pa rin na nakasuot ako ng ganito. Kasi parang ano na siya ano na ng mata ko, na-adapt na, kaya hindi na siya mawawala sa aking paningin. So optical visor siya. And guys, pwede rin naman gamitin ng kahit na sino to kasi meron siyang sizes, category. Papakita ko sa inyo yung ano niya, category niya. So ang size nito is 1.8. Ito yun, 1.8. So may sizes yan. Ayan, kita nyo. Ito 1.2. Medyo okay pa sa akin, pero mas komportable na ako rito sa 1.8. And size niya is 2.5. Mas malakas na to. At 3.5, mas pinakamalakas. So hindi ko pa siya kailangan kasi medyo bata pa naman ako. Ang sa akin lang kasi medyo lumabo ng konti ang aking mata, kaya kailangan ko nang gumamit nito para na rin sa safety ko at hindi ako makapagbayad ng basag ng diamond, kasi doon sa ginagawa namin is bayad basag ng diamond. So yun nga. And lastly, hindi pa naman lastly. So ito pa pala. Ito ang aking tools. Panara. Ito yung panulak ng unyas. Pang malalaki, pang solo, pang maliliit. Ito. Sorry. Bubusog ako. At meron ding pang pino. Pinong-pino. So ayan guys. Yan mga panulak ko. Mga pang sara. Panara ko. Ayan. Focus. Ayaw mag-focus. Okay. Ito ang aking panara. So yan yung mga partner niyan ng aking gamit. So ito guys, mulyon kung tawagin siya. Ito yung pinaka sinasalang din dito sa cordon. And then
pagsalang doon, pwede kong maghasa nun. Dito, hasain ko yan, hasain ko to. So, yan, hasain ko. Depende pa rin dito. Pagka nahasa ko na rito, dito naman sila hasain sa dalawang to. So, yun. Panghasa rin siya. Okay? Ganon din to. Hasaan din siya. Ang daming hasaan. Na ito ay binabala naman siya. So, yan. Marami siyang klase. So, ito pa. Depende nga sa klase niya eh. Ayan. Ayan. Mulgan siya. Ayan. Depende sa klase. Kumbaga, marami pa siyang klase na ganito na dibala. Kaso, hindi ko naman siya kailangan. Kaya ito lang yung mga kailangan ko na binibili ko. So, ayun. At, ito pa. Marami pa. Ay, ito. Rubber polish. Kumbaga, ito yung mga rubber. Yan. Liliit na, no? Kung makikita nyo yan na buo, is para siyang payong siya. Ano rin siya, malapad siya, para siyang ganito. Pero malapad siya, hindi naman siya ganito nabuhagad. So, rubber siya eh. No, naupod na nga lang. Ito yung pangkinis dito. Kunwari, ito yung yung jewelry. Kikinisin yan, kikintab yan. So, yan, mawawala yung mga mga bakbak, mga lubog, magiging makinis yan. So, rubber polish. Okay. So, itong pula is kakapagtanggal ng bakbak and kakapagpakinis. Itong green is kakatanggal din siya ng bakbak pero smooth na siya. Ito talaga yung pinaka pangmakinis na, pangmalupitan na to, guys. So, ang dami, no? And guys, ito pala ang ginagamit ko is sa Esmeril. So, sa Esmeril to, no? Ibang na siya, category ng jewelry maker. So, pang na siya, pang kinis na siya. So, yan yung mga gamit ng mga Esmeril. So, polisher sa kung tawagin. Pang polish. So, ginagamit na rin namin to para pagka napunta na sa polisher is konti na lang yung gagawin niya. Hindi na siya hindi na mabubugbog yung alahas natin. So, kaya less tanggal siya. Hindi na siya ganon matatanggal kasi nasa amin na rin yung kumbaga nasa amin na yung gagawin na last na pagka natanggal sa amin pwede pa namin repairin at pakinisin ulit na konti. And then pagbalik doon sa polisher, konti na lang, hindi na siya mabubugbog. So, ayun guys. Okay. So, ano pa ba? And, so, actually marami pa talaga, no? Konti pa lang tong sa akin na pinakita ko na nagamit upang simula ng gawa ng mananara. So, nakikita nyo yan. Tuturo ko to. Yan. Ito. Nakikita nyo yan. So, ito. Yan. Nakikita nyo yan. Guys, yan. Isa na rin yan sa gamit namin. Importante rin. Lalo na sa bahay. Kasi, pagka in-ultra mo yun, ultrasonic kung tawagin is siya yung naglilinis. Pagtanggal namin dito, tatanggalin namin dito, bababad namin sa gasolina para mawala yung wax at doon namin ilalagay, tatambog. May tubig yon at downy o
tawag nun, dishwashing, doon siya lilinisin para kumbaga yung finished product ng jewelry is malinis na, maisusuot na ganon, maibibigay mo na sa polishing. At bukod doon, kasi doon is ultrasonic, meron siyang tawag nun, nagsishake siya, parang ganon, nangangatog, may vibrating siya. Kaya kung maluwag ang pagsara mo, maluwag ang paghigpit mo doon sa jewelry, sa stone, sa diamond, lalaglag doon pag nilagay mo ron. Kaya uulit yung gawa mo. Kaya mahalaga rin sa mga may gawaan sa bahay na stone setter na may ultrasonic cleaner, dahil less balik na yung mga gawa namin as a jewelry. So ayun lang mga guys, okay na ipaliwanag ko na ang aking trabaho as jewelry maker o stone setter. Kaya guys, maraming salamat. So what's up mga kaginto, ayun na nga, na i-share ko na sa inyo kung ano yung aking mga gamit sa pagsasara. So guys, abang lang po kayo sa iba kong mga video about sa jewelry setting, at upang makapag-share din ako sa inyo ng mga kaalaman at mga diskarte ko about sa pagsasara ng alahas. So kaya stay tuned lang po kayo sa aking channel, na ang bawat ginagawa ko is about sa jewelry. So siguro hindi naman ito yung sa jewelry lang, so hindi tayo magpo-focus about sa jewelry. So kung ano yung may vlog ko, so sana supportahan niyo ko guys.